Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Bago tayo magpatuloy, shout out po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 2201. Mabilis na sumugod sa harap ang lalaking nakamaskara. Tumayo siya sa gitna kasama ang tatlong tao sa kaliwa at kanan, nakaharap kay Heath. Kumunat ang noo ng lalaking nakamaskara, at bago pa man makapag-react si Heath at ang iba pa, bigla niyang ikinumpas ang kanyang kanang kamay, at isang malakas na agos ng hangin ang sumugod patungo sa lima sa kanila. Bagamat hindi kasing lakas ng kabilang grupo sina Heath at ang iba pa, sila naman ay matatag sa pakikipaglaban. Agad nilang itinaguyod ang kanilang diwa upang protektahan ang kanilang sarili nang kumilos ang lalaking nakamaskara. Huminga ng malalim si Jack, at sa loob ng kalahating segundo, tinamaan na sila ng malakas na agos ng hangin. Akala niya ay malupit na dudurugin ng enerhiyang ito ang kanilang magkakaugnay na espiritu, ngunit sa hindi inaasahan, ang agos ng hangin ay walang marahas na kapangyarihang mapanire sa kabila ng hitsura nito. Gayunpaman, sila ay itinulak pabalik ng hangin. Tinangay sila ng hangin pataas at pababa. Mabuti na lang at hindi sila nasaktan at nahiwalay sa iba. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Jack, at agad niyang naunawaan ang plano ng lalaking nakamaskara na harapin sila ng hiwalay at mabilis na tapusin. Ngayon lang, gusto lang gamitin ni Jack ang nakakabit na espiritu para labanan ang impact ng agos ng hangin. Hindi niya inaasahan na ang agos ng hangin ay hindi para saktan sila kundi para paghiwalayin sila, kaya natural lang na mabigla siya. Nang mapagtontong niya na natangay na pala siya ng hangin mga 5 o 6 na yarda ang layo. Nang sandaling iyon, nakarinig siya ng isang malakas na kalabog. Nang lumingon siya sa direksyon ng tunog, nakita niyang bumagsak si Frank sa lupa 1 yarda ang layo mula sa kanya. Sinulyapan niya ito at agad na tumayo mula sa sahig. Bagamat hanggang sa halos lahat ng oras, alam din ni Frank na hindi niya dapat hayaang magkaroon ng puwang ang kalaban, kaya mabilis siyang tumayo habang nagpupumiglas. Gayunpaman, huli na para magtagpo sila ng mga oras na iyon. Napapaligiran sila ng 3 tao pagkatayo nila at isa sa kanila ang lalaking may balbas. Mabilis na lumingon si Jack at nakita niyang sina Byron at Edric ay napapaligiran din ng 3 tao sa layong 20 yarda mula sa kanya habang si Heath ay nag-iisang nakaharap sa lalaking nakamaskara. Nang makita ito, nagsimulang tumibok ang kanyang puso na parang tambol sa kanyang dibdib. Ang kanilang maliit na bilang ay naglagay na sa kanila sa kawalan, at ang mas lalong nagpulalo nito ay mas mataas ang cultivation ng kanilang mga kalaban kaysa sa kanila. Ang tsansa na manalo ay hindi pabor sa kanila. Hindi ordinaryong tao ang lalaking nakamaskara na ito. Pinaghiwalay niya tayo agad para hindi tayo makapagtulungan. Naisip ni Jack. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang atensyon kay Heath na nakaharap sa lalaking nakamaskara at nakita niyang namutla ang dating itim na itim nitong mukha. Natural na naunawaan ni Heath ang intensyon ng lalaking nakamaskara na paghiwalayin sila, at siya ay nasa ilalim ng matinding pressure na pabagsakin ang lalaking nakamaskara ng mag-isa. Maaaring hindi ito alam ng iba, ngunit alam ni Jack na ang lalaking nakamaskara ay dating nasa antas ng Spring Solidifying. Bagamat hindi niya alam ang lawak ng kapangyarihan ni Heath, sigurado siyang hindi mananalo si Heath. Matapos suriin ang lahat ng iyon, itinoon niya ang kanyang atensyon sa 3 disipulo ng Corpse Pavilions na nakapalibot sa kanya. Kabanata 2202. Tiningnan silang dalawa ng 3 disipulo ng Corpse Pavilion na may balbas na tumingin kina Jack at Frank na parang masarap silang kainin. Doon lang napagtanto ni Frank na siya ang nagdala ng gulo sa kanila. Hindi sila agad inatake ng lalaking may balbas, bagkus ay tinitigil niya si Frank ng may pangungot siya. Hoy bata, bakit hindi ka na nagsasalita ng may kayabangan? Nasaan na ngayon ang matuwid mong galit? Sino ang nagsabing hindi ka namin kayang patayin dahil sa gastos na kaakibat nito? Napalunok si Frank at nanginginig ang buong katawan. Humagalpak sa tawa ang lalaking may balbas nang makita ang inasal ni Frank, hindi niya inalis ang tingin kay Frank kahit 1 segundo. Mas lalo kitang gustong patayin sa pagsasabi niyan. Malapit mo nang maranasan ang isang kapalaran na mas malala pa sa kamatayan. Nanginig si Frank sa isiping pahihirapan siya ng lalaking may balbas hanggang sa mamatay. Halos mainggit siya kay Jack na sigurado siyang mabilis na mamamatay. Sa takot, biglang itinuro ni Frank ang maskara sa mukha ni Jack at sinabing, hindi niya suot ang maskarang ito bago kayo dumating. Isinuot niya lang ito pagkatapos. Malamang kilala mo kung sino siya. May galit siya sa iyo. Kung gusto mong pahirapan ng isang tao, pahirapan mo siya.
Ang lalaking may balbas at ang dalawang disipulo ng Corpse Pavilion sa likuran niya ay sandaling natigilan, at sabay-sabay na tumingin silang tatlo kay Jack na nakasuot ng maskara. Kumaibot ang mga sulok ng bibig ni Jack, at matalim niyang iniling ang kanyang ulo upang tingnan si Frank. Napagtanto niya na napakabilis ng paggana ng isip ni Frank hanggat ang layunin nito ay pabagsakin ang ibang tao. Kung hindi dahil sa sitwasyon nila, tiyak na haanga si Jack kung paano niya naililipat ang atensyon sa kanya habang si Frank ay nasa ilalim ng pamimilit. Huminga ng malalim si Jack at sinabing, "Huwag kang magsinungaling, Frank. May mga dahilan ako kung bakit ako nagsusuot ng maskara pero wala akong kinalaman doon." Siyempre, hindi aaminin ni Jack na nakasuot siya ng maskara dahil natatakot siyang makilala siya ng lalaking nakamaskara. Natuwa si Frank sa sinabi ni Jack. Lumingon siya at malakas na sinabi, "Hindi ako nagsinungaling. Siya ang nagsisinungaling. Kung hindi ka naniniwala sa akin, hilingin mo sa kanya na haborin ang kanyang maskara, at makikita mo. Sumusumpa ako sa buhay ng aking ina na nagsuot lamang siya ng maskara pagkatapos ninyong dumating." Aatakehin na sana ng lalaking nakamaskara si Heath, ngunit napukaw ng kanyang kuryosidad ang mga sinabi ni Frank, dahilan para lumingon siya sa kanila. Gustong-gusto na saksakin ni Jack si Frank hanggang sa mamatay agad. Kumunat ang noo niya habang iniisip na hindi na siya dapat makipag-ugnayan pa kay Frank. Kung magpapatuloy ang mga bagay-bagay, baka iwan muna ng lalaking nakamaskara si Heath para harapin ito. Bumuga siya ng hangin, humarap kay Heath, at sinabing, "Kuya Heath, may problema kay Frank. Parang determinado siyang siguraduhin hindi tayo makakalabas dito ng buhay. Hindi natin siya dapat bigyan ng pagkakataong ito kaya tapusin na natin ang laban na ito sa lalong madaling panahon. Alinman dyan o susubukan nating maghanap ng paraan para makatakas." Nasa ganoong sitwasyon silang lahat dahil sa sinabi ng kupal na si Frank. Noon pa man ay galit na galit si Heath kay Frank at hiniling niya na sana'y hiwain siya nito ng milyon-milyon. Matapos marinig ang mga sinabi ni Jack, naramdaman niyang tama siya, kahit na nagtataka rin siya kung bakit ngayon lang nagsuot ng maskara si Jack pagkatapos dumating ang lalaking nakamaskara. Gayunpaman, hindi na niya ipipilit pa ang bagay na iyon dahil wala namang ginawa sa kanya si Jack, hindi tulad ng kupal na si Frank. Kabanata 2203. Huminga ng malalim si Heath. May maskara man o wala siyang pakialam. Pagkatapos ay kumuha siya ng dalawang espada na may 3 talampakang haba na magkapareho ang haba mula sa kanyang imbakan at hinawakan ang tig-isa sa bawat kamay. Ang kasanayan sa pag-espada na kanyang nilinang ay ang estilo ng dobleng espada, at tumayo siya sa paraang nagpapahintulot sa kanya na maglunsad ng isang pag-atake sa isang iglap. Muling itinoon ng lalaking nakamaskara ang kanyang tingin kay Heath. Nang makita ito, napabuntong hininga si Jack ng ginhawa, at muling itinoon ang kanyang tingin sa 3 disipulo ng Corpse Pavilion na nasa harap niya. Tiningnan siya ng lalaking may balbas mula ulo hanggang paa, sinusubukang basahin ang sinasabi niya. Bigla siyang humagalpak ng tawa, at sinabing, "Ang talino mo naman na ibahin ang usapan, pero kahit ito ay hindi makakatulong. Tatanggalin ko ang maskara sa mukha mo. Gamit ang sarili kong mga kamay para makita kung sino ka." Bahagyang sumengot si Jack at hindi siya pinansin, inilayo ang mukha mula sa kanya. Sa katunayan, ang posisyon nila ni Frank ay maituturing na ligtas kumpara sa 3. Maaaring iniisip ng lalaking nakamaskara na basura silang dalawa kaya itinulak sila sa gilid. Mas mapapadali nito ang pagtakas ni Jack. Gayunpaman, kahit gusto niyang tumakas, kailangan muna niyang lutisin ang problemang kinakaharap niya. Tapos na sa pagsasalita ang lalaking may balbas. Bigla siyang sumugod kina Jack at Frank dala ang isang palakol na nakausli. Agad na namutla ang mukha ni Frank. Umatras siya at sumigaw, "Patayin mo muna siya. Siguradong kaaway mo siya, kung hindi, bakit siya magsusuot ng maskara?" Hanggang noon, hindi pa rin sumusuko si Frank sa pagtuon ng atensyon pabalik kay Jack. Sa puso ni Jack, para na ring patay si Frank. Umatras siya, ginamit ang mga batas ng kalawakan, at agad na humila ng distansya na 5 hanggang 6 na yarda sa pagitan nila. Humanga ang lalaking may balbas sa kanyang pamamaraan. Malamig siyang tumawa, at iniba ang kanyang direksyon patungo kay Jack, iniwan ang natitirang 2 disipulo ng Corpse Pavilion upang harapin si Frank. Narinig ang ingay ng kaguluhan nang bumangga ang 3 talampakang haba ng espada ni Frank sa mga sandata ng 2 disipulo ng Corpse Pavilion. Iwinasiwas ng lalaking may balbas ang kanyang palakol at isang nagliliyab na apoy ang sumabog na parang lava mula sa palakol. Nang tumama ang palakol na bumabasag sa bundok, nagdala ito ng nagliliyab na enerhiya na nagpagulo sa nakapalibot na hangin. Kumunat ang noo ni Jack, ang kanyang atensyon ay 10% naglalaan ng distansya sa pagitan niya at ng palakol.
Bagamat hindi siya mahina, alam din niya na wala siyang kalaban-laban sa lalaking may balbas, na malamang ay nasa pinakamataas na ranggo ng Corpse Pavilion. Kailangan niyang magpatuloy ng may pag-iingat. Ang pagitan niya at ng lalaking may balbas ay kalahating maliit na kaharian, ibig sabihin ay hinahamon niya ang isang taong kalahating antas na mas mataas sa kanya. Ibinalik niya ang kanyang mga kamay at sinuntok ang mga hand seal upang ipatawag ang 10 soul swords, na agad na lumitaw na lumulutang sa itaas ng kanyang palad. Pagkatapos ay pinagdikit niya ang kanyang mga kamay, pinagsama ang 10 soul sword para maging isang higanting soul sword. Umiikot ang kulay abong itim na usok sa paligid ng higanting soul sword habang kumikislap ang mga rune sa espada. Habang siya ay mabilis na umaatres, itinulak niya ang soul sword pasulong upang salubungin ang palakol na nakakabasag ng bundok. Boom! Bumangga ang higanting soul sword sa palakol na pangwasak ng bundok, at isang marahas na shockwave ang dumagundong sa hangin. Ang apoy ng palakol na pangwasak ng bundok ay napatay ng higanting soul sword, at ang natitirang enerhiya sa higanting soul sword ay bumalot sa palakol na pangwasak ng bundok na parang baging. Bago tayo magpatuloy, shoutout po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 2204. May bahid ng gulat sa mga mata ng lalaking may balbas. Tumingin siya kay Jack nang hindi makapaniwala, at sinabing, "Ikaw na walang hiya. Anong klaseng martial arts ang nililinang mo na kayang makipagsabayan sa apoy na nilinang ko?" Ngumisi si Jack at walang imek. Ang Destroying the Void technique na kanyang nilinang ay kahit papaano ay isang skill na abot langit. Kung hindi dahil sa alaalang iniwan ng mga sinaunang nauna, hindi niya agad malalaman kung anong uri ng martial skill ang apoy sa palakol na pangwasak ng bundok, ngunit sa tulong ng alaala, agad niyang nakita na ang apoy ay isang premium na red level martial arts technique, kaya kapareho ito ng level ni Wesley. Gayunpaman, ang teknik ni Wesley sa martial arts ay hindi kasing lakas ng mga apoy. Nangangahulugan ito na ang kahusayan ng lalaking may balbas sa mga apoy ay tiyak na mas mataas kaysa kay Wesley na humantong sa isang tiyak na pagkakaiba sa teknik ng martial arts na ipinakita ng dalawa. Maaaring magmukhang kalmado ang lalaking may balbas sa panlabas na anyo, ngunit may namumuong bagyo sa kanyang puso. Alam niyang gusto ng lalaking nakamaskara na patayin nila si Jack at ang iba pa sa lalong madaling panahon upang maiwasan ang pag-akit ng atensyon, kaya ginamit niya ang mahigit kalahati ng kanyang lakas para gawin ang teknik ng apoy. Kaya naman, natural lamang na mawalan siya ng kontrol nang makita niyang tinatanggal ni Jack ang kanyang atake sa isang galaw lamang. "Walang hiya ka. Huwag mo ngang isipin na matatalo mo ako dahil lang sa nakalusot ka sa nakaraang pag-atake," sabi ng lalaking may balbas, habang nagmamayabang. Sinugod niya ulit si Jack gamit ang kanyang palakol. Hindi nababawasan ang nakakapangilabot na momentum nito, nagliyab ang apoy sa palakol ng may malakas na pag-ugong. Nagpakawala si Jack ng isa pang serye ng mga hand seal, at sa pagkakataong ito, tinawag niya ang 12 soul sword na itinulak niya. Ang kulay abong itim na soul sword ay pumihit, nabasag, at nagsanib sa isang higanting soul sword na may malawak na kapangyarihan ng kanyang kaluluwa. Ang higanting soul sword ay humuhuni at nanginginig na parang mayroon itong walang katapusang enerhiya. Lumabas ang mga asul na ugat sa noo ni Jack. Bagamat hindi pa rin ang higanting soul sword ang pinakamalakas niyang combat power, medyo napapagod na siya dahil sa dami ng soul power na ibinuhos dito. Sa sandaling lumabas ang palakol, hinimok ni Jack ang soul sword na harapin ito ng harapan. Sa isang iglap nag-alab ang apoy at ang soul power, parang isang dragon na nagwawala sa dagat ng soul sword habang ang aftershock ng banggaan ay kumalat sa buong lugar na may malakas na tunog ng pag-ugong. Nakarinig si Jack ng ungol ng isang dragon at napagtanto niya na ang palakol na pangwasak ng bundok ay talagang naging isang dragon na apoy. Gayunpaman, ang higanting soul sword ay tumagos sa puso nito, at ito ay gumagapang at umuungal ng walang tigil, hindi makawala. Sa sumunod na segundo, ang dragon na apoy ay naglaho at ang higanting soul sword ay bumangga sa palakol. "Hindi!" Sigaw ng lalaking may balbas, at nagsimula siyang umatras ng walang ingat, ngunit ang soul sword ay parang linta na nakakabit sa balat. Matapos tamaan ng palakol sa bundok, agad itong naging ulap ng itim na enerhiya at pumulupot sa kanang kamay ng lalaking may balbas. Ang sakit ay parang sinaksak ng 1,000 karayom na naging dahilan upang mapasigaw ng malungkot ang lalaking may balbas. Nabitawan niya ang palakol na pangwasak ng bundok, at bumagsak ito sa lupa ng may malakas na kalabog. Nanlaki ang mga mata ng lalaking may balbas sa hindi makapaniwala. Ang patuloy na pangangilig mula sa kanyang kanang kamay ay nagpaalala sa kanya na hindi siya kayang tapatan ni Jack, na hindi niya katanggap-tanggap. Kabanata 2205. Sino ka ba? Itinatago mo siguro ang cultivation mo.
Imposibleng bugbugin siya ng ganito ng isang intermediate stage ng isang innate level disciple. Hindi lang siya nagtamo ng matinding pinsala, nabitawan pa niya ang kanyang sandata. Magiging katatawanan lang siya kung may magsasalita tungkol dito. Ang mga taong maaaring makapasok sa Secret Place for Resources ay pawang may mataas na ranggo sa mga asosasyon ng clan. Natural lang na nakilala niya ang mga taong humahamon sa mga mas mataas sa kanilang antas. Sa katunayan, may kakayahan siyang gawin iyon, ngunit iyon ay relatibong pananaw lamang. Bawat isa sa kanila sa Secret Place for Resources ay pawang mga amo sa kani-kanilang karapatan, at sa isip ng lalaking may balbas, ang isang labanan sa pagitan ng dalawang amo kung saan ang isa ay lumalaban ng higit sa kanyang antas ay hindi pa naririnig. Maliban na lang kung ang amo na iyon ay isang taong katulad ng lalaking nakamaskara, na sa pamamagitan lamang ng talento ay sapat na upang talunin siya, at sadyang ibinaba ang kanyang sariling cultivation upang makapasok sa Secret Place of Resources. Noong panahong iyon, lahat ay abala sa kani-kanilang labanan, kaya si Frank at ang iba pang pinakamalapit sa kanya ang tanging nakakita sa nangyari sa pagitan ng lalaking may balbas at ni Jack. Si Jack ba talaga ang nagpababa ng sandata ng lalaking may balbas? Nanlaki ang mga mata ni Frank at hindi makapaniwalang tinitigan sina Jack at ang lalaking may balbas. Nakikipaglaban pa rin siya sa dalawang disipulo ng Corpse Pavilion na tila may kalamangan. Bagamat ang kanyang talento ang naglagay sa kanya sa tuktok ng ranggo sa Modeled Origin Clan, hindi pa rin siya kayang tapatan ang mga disipulo ng Corpse Pavilion na ang talento ay higit sa karaniwan. Natatalo na siya, at halos matalo hanggang sa puntong umubos siya ng dugo, habang ang isa sa kanyang mga braso ay dumudugo ng husto mula sa tama ng espada. Ang sakit ay naging dahilan ng pagkunot ng kanyang noo, at pag-agos ng malamig na pawis sa kanyang mukha. Hindi niya inaasahan na ang mayabang na lalaking may balbas ay matatalo kay Jack. Paano ito nangyari? Naglalako ba ang lalaking may balbas tungkol sa sarili niyang kapangyarihan? Tanong ng gulat na si Frank. Base sa nakakagulat na ekspresyon sa kanilang mga mukha, nakita rin ng dalawang disipulo ng Corpse Pavilion sa tapat niya ang nangyari. Maaaring hindi alam ng iba, ngunit alam nilang dalawa na ang lalaking may balbas ay kabilang sa nangungunang 30 formal na disipulo sa Corpse Pavilion. Kahit ang pinagsamang lakas ng dalawa sa kanila ay hindi sapat upang mapigilan ang lalaking may balbas, at masasabi pang si Jack ang gumawa nito ng mag-isa. Mas malakas ang batang iyon kaysa kay Brother Zam Ian. Sigaw ng disipulo ng Corpse Pavilion sa kaliwa. Noon lang napagtanto ni Jack na Zam Ian ang pangalan ng lalaking may balbas. Nagngingit-ngit si Zam Ian at itinaas ang ulo. Narinig niya ang sinabi ng kanyang nakababatang kapatid, at bigla niyang naramdaman na napahiya siya na parang sinampal sa mukha ng ilang beses. Kasalanan ng walang hiyang ito. Hindi ako mapapahiya kung hindi dahil sa kanya. Nabaliw siya. Bigla siyang napayuko at kinuha ang palakol na pangwasak ng bundok mula sa lupa. Kasabay ng isang ungol, pinaganya niya ang panloob na enerhiya sa kanyang katawan, at isang mabangis na apoy ang muling sumilay mula sa palakol. Sa pagkakataong ito, ang kanyang kapangyarihan ay ganap na naaktibo, at ang apoy ay bumuo ng isang tunay na multo ng dragon sa himpapawid. Mamatay ka, walang hiya. Wala ka ng paraan para mabuhay ngayong nailabas ko na ang buong kapangyarihan ko. Ngumisi si Jack at sinabing, bakit mo iniisip na nailabas ko na ang buong kapangyarihan ko ngayon lang? Mukhang, tiwala ka naman sa sarili mo. Parang dagdag pang insulto sa sakit ang mga sinabi niya at mas lalong nagpaputla sa namumutlang mukha ni Zam Ian. Baka hindi siya makapaniwala kung galing pa iyon sa ibang labi. Kabanata 2206. Gayunpaman, ang mga salitang iyon ay lumabas sa mga labi ni Jack. Bukod pa rito, nanatiling kalmado si Jack sa buong pagsubok, kaya kumbinsido si Zam Ian na hindi pa nailalabas ni Jack ang kanyang buong kapangyarihan, at kung iyon nga ang kaso, malamang na matatalo rin si Zam Ian sa susunod na round. Napalunok siya sa naisip at tumingin kay Jack nang may bahid ng takot. Sa sandaling iyon, isang figure ang biglang dumaan sa kanila. Sabay-sabay silang lahat na tumingin sa figure. Isa itong lalaking nakasuot ng berde, na sinalanta ng agos ng hangin. Napatalsik ang lalaki ng 12-dosenang yarda ang layo bago tuluyang bumagsak ng malakas sa lupa kasabay ng isang malakas na kalabog. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Jack, agad siyang humakbang paabant at sumigaw, "Kuya Heath, ayos ka lang ba?" Umubo ng malakas si Heath ng 2 beses, at dumura ng dugo na parang wala ng katapusan, malubhang nasugatan siya kaya't ang kanyang mukha ay naging kulay asul at lila. Dahil sa dugong namamaga sa mga sulok ng kanyang mga labi, isinandal niya ang sarili sa isang balikat at sinubukang tumayo. Gayunpaman, kalahati lang ang kanyang nagawang bumangon bago nawala ng balanse at muling bumagsak sa lupa. Biglang inikot ni Jack ang kanyang ulo upang harapin ang lalaking nakamaskara, na mukhang hindi naiiba kaysa dati.
Maging ang mga sulok ng kanyang damit ay malinis at hindi nabahira ng alikabok na parang wala siya sa labanan. Bago ang labanan, alam na ni Jack sa kanyang puso na hindi kayang tapatan ni Heath ang lalaking nakamaskara, ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganito kalaki ang pagitan sa kanilang dalawa. Masyado siyang nakatutok sa sarili niyang pakikipaglaban sa lalaking may balbas at wala siyang oras para mag-alala tungkol sa iba, ngunit kahit na ganoon, alam niya kung gaano kalakas ang lalaking nakamaskara mula sa kalunos-lunos na kalagayan ni Heath. Muling umubo si Heath ng 2 subo ng dugo. Ang bukas na espasyo ay kinulayan ng pula dahil sa kanyang dugo na siyang ikinatakot ng lahat ng naruroon. Hindi na nila kailangang suriin ang mga pinsala ni Heath para malaman na malubha ang kanyang pinsala. Sandali lang, Kuya Heath. Malakas na sigaw ni Byron. Mapanganib din ang sitwasyon ni Edric, ngunit kumpara kay Frank, mas malakas sila. Bagamat hindi pa rin sila kayang talunin ang 3 disipulo ng Corpse Pavilion na nasa harap nila, kaya pa rin nilang makayanan. Nakikita ni Jack na kung pag-uusapan ang sitwasyon ng labanan doon, hindi magtatagal ay matatalo silang dalawa. Tila nawala ng gana ang lalaking nakamaskara sa laban matapos niyang talunin si Heath dahil ang kanyang mga mata ay nakatuon sa patay na sawa na may siyam na kuko. Nang makita ito, nakahinga ng maluwag si Daryl, isang malaking kapalaran iyon sa kabila ng mga kasawian. Malamang inakala ng lalaking nakamaskara na kakayanin ng iba pang mga disipulo ang iba pa sa kanila, kaya hindi na niya kailangang tulungan sila. Kumunat ang noo ni Zamian. Gusto niyang humingi ng tulong sa lalaking nakamaskara, ngunit sa sitwasyon, malinaw na walang balak ang lalaking nakamaskara na gawin iyon dahil may tiwala siya sa kanilang kapangyarihan. Bago tayo magpatuloy, shoutout po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat Kabanata po. 2207. Bamantong hininga si Zamian sa loob-loob niya. Tiyak na tatawagan siyang mahina ng lalaking nakamaskara kung hihingi siya ng tulong ngayon. Ayaw niyang mag-iwan ng masamang impresyon, kaya't sumuko na lang siya. Pinaikit ni Jack ang kanyang mga mata at biglang nakaisip ng plano. Ito na ang kanyang pagkakataon para makatakas dahil nasa ibang lugar ang atensyon ng lalaking nakamaskara. Kung hindi siya aalis noon, mamamatay na sana siya kasama ng iba. Sa pag-iisip nito, ginamit niya ang kanyang panloob na enerhiya at pinakawalan ang kanyang pinakamalakas na kasanayan. 15 soul sword ang lumitaw sa kanyang palad. Matagumpay niyang napatibay ang 15 soul sword sa soul hole matapos niyang masipsip ang shattered soul crystals. Ang 15 soul sword na iyon na naglalabas ng kulay abong itim na kinang-ang siyang trump card ni Jack, puno ang mga ito ng hindi maarok na kapangyarihan habang umiikot ang mga ito sa palad ni Jack. Parang biglang bumilis ang tibok ng puso ni Zamian nang makita niya ang mga soul sword. May masamang kutob siya tungkol sa mga ito. Gayunpaman, wala na siyang ibang pagpipilian kundi ang harapin si Jack ng harapan, kaya't pinagalitan niya ang sarili at naghanda para sa laban ng kanyang buhay. Gayunpaman, bago iyon, matalim niyang ibinaling ang kanyang ulo upang tingnan ang 2 disipulo ng Corpse Pavilion na nakikipaglaban kay Frank, at sinabing, ano ang pinag-iisipan ninyong dalawa? Patayin siya ngayon na. Sa katunayan, ang ibig niya talagang sabihin ay tulungan mo ako kapag natapos mo na si Frank. Hindi pa nailalabas ng 2 disipulo ng Corpse Pavilion ang kanilang buong kapangyarihan dati ngunit ginawa nila ito matapos silang kainin ni Zamian. Agad nilang ginamit ang kanilang panloob na enerhiya at sumugod kay Frank na may balak na patayin ito agad. Ang disipulo ng Corpse Pavilion sa kaliwa ay nagpakawala ng sunod-sunod na mga handsil, at hindi mabilang na nagliliyab na mga bungo ang nagsimulang kumalat ng mabilis sa kanyang sibat. Kasabay ng isang ungol, sinaksak niya ang dibdib ni Frank gamit ang sibat. Namutla si Frank sa takot, at mabilis niyang ginamit ang kanyang panloob na enerhiya upang makatakas. Habang ginagawa niya ito, nasulyapan niya si Jack sa gilid ng kanyang mga mata, at biglang nakaisip ng isang plano. Walang pag-aalinlangan, tumungo siya sa direksyon ni Jack. Siya ang sanhi ng lahat ng kasawian. Handa siyang tumakas kapag binago ng 2 disipulo ng Corpse Pavilion ang kanilang target kay Jack. Humanga siya sa kung gaano siya katalino sa pag-iisip ng ganoong plano. Mabuti na lang at natutunan niya ang isang kasanayan sa martial arts na ginagamit lalo na sa pagtakas na tinatawag na 7 steps gun. Hindi pa niya natututunan ang kasanayang iyon. Hindi pa kasama rito ang paggamit ng kanyang panloob na enerhiya para mailabas ang buong potensyal nito, kaya isang beses lang niya ito magagamit ng pinakamatagal. Iyon ang kanyang pagkakataong iligtas ang kanyang sarili, kaya karaniwan ay hindi niya ito gagamitin hanggat hindi kinakailangan. Sinipa niya ang lupa at parang palaso ang bumaril kay Jack. Sa ilalim ng puwersa ng kanyang panloob na enerhiya, nagawa niyang sumulong ng buong bilis.
Ang sibat na nakatutok sa kanyang puso ay sumaksak sa lupa ng may malakas na kalabog, at ang umiikot na nagliliyab na mga bungo ay sumabog ng tumama ang sibat sa lupa, na nagiiwan ng ulap ng usok at alikabok na agad na hamarang sa paningin ng lahat. Pagkatapos ng sunod-sunod na pagsabog, narinig muli ni Jack ang nakakainis na boses. Kuya Jack, napakalakas mo, kaya maaari mo bang tulungan akong pabagsakin ang dalawang iyon? Matalim na ipinihit ni Jack ang kanyang ulo at tiningnan si Frank ng may paghamak. Hindi niya talaga inaasahan na magiging ganoon kakapal ang mukha nito. Siya ang dahilan kung bakit lahat ay nasangkot dito, at siya rin ang palaging nagtatangkang I-figure out siya. Nakakatawa kung paano pa rin siya nang ahas na humingi ng tulong kay Jack pagkatapos ng lahat ng iyon. Kabanata 2208. Kasabay ng isang pag-ugong, muling itinulak ng palakol ni Zam-Ian na pangwasak ng bundok si Jack. Handa na sana siyang ihagis ang mga soul sword ngunit binago niya ang kanyang plano sa huling minuto matapos ang ginawa ni Frank. Ang sandali, lumilipad ang palakol papunta sa kanya, sumugod siya papunta kay Frank na lumilipad din sa direksyon niya. Hindi nagtagal at nagbanggaan silang dalawa, at hindi lang silang dalawa ang naroon. Abala rin ang mga atake ng lalaking may balbas at ng dalawang disipulo ng Corpse Pavilion, lalo na ang drogang apoy na may palakol na pangbasag bundok. Parang hinampes ng malakas ang puso ni Frank. Baliw ka ba? Bakit hindi mo muna pinaalis ang atake ni Zam-Ian? Ngumisi si Jack. Hindi ba't iyon ang balak ni Frank kung ganoon nga ang gagawin niya? Agad na naunawaan ni Frank ang nasa isip ni Jack nang makita ang pang-iinis sa mukha nito. Sa kasong ito, magkasama tayong mamamatay. Sigaw niya ng akmang tatamaan na silang dalawa ng atake. Kumunat ang noo ni Jack. Hindi niya ito pinansin. Itinulak niya ang kapangyarihan ng mga batas ng kalawakan hanggang sa limitasyon nito at umatras sa layong 20 yarda sa isang hakbang lamang. Ito ang unang pagkakataon na itinulak ni Jack ang mga batas ng kalawakan sa ganitong antas, at nagastos niya ito ng maraming panloob na enerhiya. Kasabay nito, naapektuhan din nito ang kanyang mga meridian, naramdaman niya ang mahinang pagpintig ng mga ito pagkatapos gamitin ang skill. Naging hirap ang kanyang paghinga, at nang iangat niya ang kanyang ulo, nakita niya ang hindi makapaniwalang mga mata ni Frank. Paanong si Jack ay nakatayo sa tabi niya sa isang segundo, at pagkatapos ay umiwas sa layong 20 yarda sa susunod. Sa pagkakataong ito, lahat ng pag-atake ay napunta kay Frank, na sumigaw ng parang baliw, tulong. Gayunpaman, huli na ang lahat. Walang sino man ang magliligtas sa kanya kahit pa sumigaw siya hanggang sa maging paus ang kanyang boses. Kasabay ng isang malakas na kalabog, nilamon siya ng dragon na apoy at ng mga bungo. Nag-iba-iba ang marahas na enerhiya, tumalsik ang dugo at laman, at isang malaking butas ang sumabog kung saan nakatayo si Jack ilang sandali lang ang nakalipas. Si Frank ay labis na nasaktan kaya't wala ni isang buo na bahagi sa kanyang buong katawan. Sa isang kisap mata, tumigil siya sa paghinga. Patay na siya na kahit ang isang multo ay tila mas buhay pa kaysa sa kanya. Ngumisi si Jack, at naisip na sayang lang na mabilis na namatay si Frank, hindi man lang niya ito naalala. Pahirapan pa rin siya. Mapapawi lamang ang kanyang galit kung magagawa niya itong pahirapan bago niya ito ipadala sa impyerno. Kuya Frank, hysterical na sigaw ni Edric nang mahuli na si Frank. Gayunpaman, kahit anong sigaw niya, hindi nito mabubuhay si Frank mula sa mga patay. Hindi sinasadyang napataas ang kilay ni Jack dahil hindi niya inaasahan na magiging ganito kalalim ang ugnayan ni Frank at Edric bilang magkapatid. Halatang nakalimutan ni Edric na dahil kay Frank kaya sila napunta sa hirap at ginhawa. Nakahinga ng maluwag si Jack. Inilibot niya ang tingin sa paligid at kinumpirma na ang kanyang posisyon ay nasa labas ng saklaw ng labanan. Makakatakas siya ng tuluyan basta't magpapatuloy siya sa pagsulong. Wala siyang nararamdaman para sa mga taong nakilala niya, at kahit na sila ay isang koponan sa loob ng maikling panahon, katotohanan din na bawat isa sa kanila ay may nakatagong motibo sa paggawa nito. Kabanata 2209. Kung bibigyan ng pagkakataong makatakas ang iba, tiyak na sasamantalahin nila ito ng walang pag-aalinlangan, kaya natural lamang na gawin din iyon ni Jack. Huminga siya ng malalim at agad na nagdesisyon sa sarili. Lumingon siya, itinuro ang mga daliri sa paa, at sumugod palabas sa kabilang direksyon. Biglang may narinig siyang malakas na hangin, parang may mabangis na halimaw na humahabol sa kanya. Lumingon siya, at biglang bumilis ang tibok ng puso niya nang makita ang lalaking nakamaskara sa likuran niya. Ang bilis ng lalaking nakamaskara ay ilang beses na mas mabilis kaysa kay Jack. Sa loob ng ilang segundo, napaikli na niya ang distansya sa pagitan nila ni Jack. Sa ganitong bilis, hindi magtatagal at tuluyan na niyang naabutan si Jack. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Jack nang may panlalamig.
Bakit bigla na lang akong hinabol ng lalaking nakamaskara gayong ang nakatutok sa kanya ay ang sawa na may siyam na kuko? Habang nag-iisip siya, at nagtatangkang tumakbo para sa kanyang buhay, isang masamang boses ang umalingaw-ngaw sa kanyang tainga, naaalala ko na kung sino ka ngayon. Parang hindi nagsisinungaling ang ugok na iyon. Nagsuot ka ng maskara dahil nakilala mo ako. Hindi ba't namatay ka sa Cliff of Sorrows? Paano ka nakapasok sa Secret Place for Resources? Lalong nanlamig ang puso ni Jack sa mga sinabi ng lalaking nakamaskara. Talagang nakilala niya ito, na siyang pinakamasamang sitwasyon kailanman. Sigurado siyang hindi siya basta-basta bibitawan ng lalaking nakamaskara ngayong nakilala na niya ito. Tutal, sa loob ng maraming taon, walang sino man ang nakalabas sa Cliff of Sorrows, at ang mga makakalabas ay tiyak na may itinatagong sikreto. Huminga ng malalim si Jack at walang sinabi. Muling ginamit niya ang kanyang panloob na enerhiya at balisang ginamit ang mga batas ng kalawakan upang makatakas sa kabilang direksyon. Sa kasamaang palad, sandali pa lamang siyang nakapag-cultivate at wala siyang espesyal na kasanayan sa pagtakas sa martial arts, kaya ang tanging maaasahan niya ay ang mga batas ng kalawakan upang maglayo sa kanilang dalawa. Bagamat hindi alam ng lalaking nakamaskara kung paano gamitin ang mga batas ng kalawakan, ang kanyang bilis ay hindi nahuhuli kay Jack at patuloy na nagpapaikli sa distansya sa pagitan ng dalawa. Hindi kailangan ng isang rocket scientist para malaman na ang lalaking nakamaskara ay nakapaglinang ng isang uri ng kasanayan sa martial arts na nagpapabilis. Malamig na tumawa ang lalaking nakamaskara nang makita niyang si Jack ay nakapokus sa pagtakas kaya't wala na siyang lakas para magsalita pa rito. Hoy bata, sa tingin mo ba ay makakatakas ka sa akin? Baka hindi ko pa mabuo ang bangkay mo kung susuko ka ngayon. Ito na siguro ang pinakamapanganib na sitwasyong naranasan ni Jack. Bagamat ang kasalukuyang cultivation ng lalaking nakamaskara ay nasa huling yugto pa lamang ng innate level, sigurado si Jack na mas malakas siya kaysa sa karaniwang tao na may parehong level. Ang dahilan kung bakit nagawa ni Jack na hamanin ang mga mas mataas sa kanyang level ay dahil mayroon siyang napakalakas na kasanayan sa martial art, at ang mga teknik sa martial arts na kanyang nilinang ay ang pinakamahusay din sa mga pinakamahusay. Kapag pinagsama, maaari nilang isara ang agwat sa pagitan ng mga level, ngunit mayroon ding ganitong kalamangan ang lalaking nakamaskara. Ang dati niyang antas ay ang spring solidifying level, ibig sabihin ay malamang na mayroon siyang teknik sa martial arts na nasa antas ng Earth. Bukod pa rito, ang kanyang pambihirang talento ay tiyak na magbibigay daan sa kanya upang malinang ang mga teknik sa martial arts sa antas ng pagiging perpekto. Ang lahat ng ito at ang pagkakaiba sa antas ay hindi nagbigay kay Jack ng kumpiyansa na kaya niyang manalo laban sa lalaking nakamaskara. Hindi pa kasama rito, may kutob si Jack na ang lalaking nakamaskara ay mayroong higit sa isang teknik sa martial arts. Siyempre, para maging isang nakatatandang kapatid sa iba, dapat ay marami siyang karanasan sa pakikipaglaban, at tinansya ni Jack na wala pang 20% ang tsansa niyang manalo laban sa kanya. Kaya naman, tiyak na hindi makikipag-away si Jack sa lalaking nakamaskara. Maraming salamat sa lahat mga idol na sumusubaybay sa ating channel. Please subscribe to our YouTube and Facebook channel, JC Entertainment. Maraming salamat po. Kabanata 2210. Umaasa na lamang si Jack na makakasalubong niya ang mga taong makapagliligtas sa kanya habang tumatakas. Gayunpaman, ang ingay sa kanyang pandinig ay lalong naging kapanapanabot nang biglang sumagi sa kanyang isipan ang kaisipang iyon. Sumulyap siya sa gilid at nagulat nang mas bumilis pa ang takbo ng lalaking nakamaskara. Wala pang 20 yarda ang layo niya sa kanya. Nagdilim ang kanyang mukha. Malapit na siyang atakihin ng lalaking nakamaskara, at sa panahong iyon ay wala nang magagawa si Jack kundi ang makipaglaban sa kanya, na lubos na magpapababa sa kanyang bilis. Ngumisi ang lalaking nakamaskara, at sinabing, mukhang hindi ka susuko hanggat hindi kita nabubugbog ng tuluyan, o ang sikretong taglay mo ba ay talagang karapat-dapat ikang metay. Gusto sanang pumalakpak pabalik ni Jack sa kanya, ngunit napigilan niya ang kanyang galit. Ngumisi lang sa kanya ang lalaking nakamaskara, at nagsimulang magtipon ng kulay lilang itim na enerhiya sa kanyang kanang kuko. Ang kulay lilang itim na enerhiya ay lumikha ng isang kaluskos na tunog na parang nilikha ito sa pamamagitan ng pagpapalawak ng hindi mabilang na kidlat. Hindi na kinailangang lumingon si Jack para tingnan ang enerhiya para maramdaman ang napakalaking kapangyarihan nito. Pinagpapawisan siya ng husto at ang tibok ng kanyang puso ay naging pabago-bago. Alam niyang kahit isang tama lang ng atake ng lalaking nakamaskara ay makakapagpabagal sa kanya, at sa oras na iyon, tapos na ang lahat para sa kanya. Mabilis niyang ginamit muli ang mga batas ng kalawakan, itinulak ito hanggang sa limitasyon. Kung makakatakas ba siya mula sa sandaling iyon ay nakasalalay sa huling pagkakataong ito.
Tiyak na may kutob ang lalaking nakamaskara sa plano ni Jack dahil malamig niyang sinabi mula sa likuran, sumuko ka na. Wala kang pag-asa. Naramdaman ni Jack na ang enerhiya sa likuran niya ay lalong nagiging marahas. Hindi na niya kailangang tumingin para malaman na ito ang palatandaan ng paparating na galaw ng lalaking nakamaskara. Gayunpaman, bigla silang nakarinig ng tunog ng pag-click mula sa malayo na parang may mekanismong na-activate. Pareho silang nagulat sa tunog at sabay na lumingon para lamang makita na ang lugar ilang daang yarda sa likuran nila ay nababalot ng kung anong kulay abong enerhiya. Nanlaki ang kanilang mga mata sa takot ng ang kulay abong enerhiya ay mabilis na lumapit sa kanila sa bilis na hindi nakikita ng hubad na mata. Sandali lamang ang kanilang pagkabigla dahil sa sumunod na segundo, agad silang binalot ng kulay abong enerhiya bago pa man sila makareact. Pakiramdam ni Jack ay parang itinapon siya sa kumunoy, at ang kanyang mga paa at kamay ay hindi makawala. Tila nababara ang kanyang mga tainga ng isang hindi nakikitang earplug dahil ang naririnig lamang niya ay mga mahinang boses na parang may sumisigaw o nagmamakaawa. Pinigilan ni Jack ang kanyang hininga. Pakiramdam niya ay mababaliw na siya, at naisip niyang dapat na lang siyang sumuko sa kanyang kapalaran. Wala na siyang kontrol sa sitwasyon, at kailangan niyang maging maingat. Sa sandaling iyon ay nakarinig siya ng lagok na parang may bumubuhos na tubig. Nang sumunod na segundo, nahulog siya mula sa ere at lumapag sa lupa ng may malakas na kalabog. Mabuti na lang at unti-unting nawala ang malagkit na pakiramdam. Nang imulat niya muli ang kanyang mga mata, natuklasan niyang napunta siya sa isang hindi pamilyar na lugar. Ang walang katapusang burol mula kanina ay nawala ng walang bakas habang ang lupang kanyang kinatatayuan ay tila nababalutan ng isang uri ng espesyal na material. Tumangala siya at sinalubong ng isang malaki at matayog na dalesdes na may humigit kumulang 1,000 talampakan, habang ang dalesdes ay nasa 60 degree na hilig. Ang tuktok ng dalesdes ay natatakpan ng isang patong ng puting ambon kaya mahirap makita kung ano ang bumubuo sa malaking Please dalesdes. subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.